Nyo, ano ang sinabi ng anghel sa inang Birhen nang batiin siya? You are highly favored. Bakit highly favored si Maria? Sapagkat namuhay siya mulang pagkabata na mayroong ganap na pananalig sa Diyos. Kasama nyo, ang taong may ganap na pananalig sa Diyos, kung ano ang narinig niya sa bibig ng Diyos, ang sagot niya, maganap sa akin ang sinabi mo. At iyon ay magaganap. Amen ba? Ito ang nagkikinig ng may walang pananalig sa Diyos. Pag narinig ang salitang ikapo, ang sabi niya ay naku po. Hindi niya sinasabing mangyari sa akin ang sinabi ng Diyos. Amen ba? Ang iba naman, ang sasabihin nila, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Narinig mo na nga, pero hindi mo pinanaligan. Hindi mo tinanggap na magkakatotoo ang sinabi ng Diyos sa buhay mo. So a man of faith is highly favored by God. Our example is Abel. Now, dahil sa kanyang pananalig sa Diyos, naghandog si Abel ng mas mabuting handog kaysa kanyang kapatid na si Cain. Naghandog siya sa Diyos dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Hindi siya basta naghandog. Pinili niya sa kanyang unang ani ang dapat na handog sa Diyos ayon sa ating pananalig, sabi sa Biblia, ay pipiliin natin doon sa unang ani natin. The first harvest. Kung ikaw ay empleyado, ang unang sweldo mo, buong buo sa Panginoon yan. Amen ba? Kung ikaw naman negosyante, ang unang kita mo, buong buo, handog mo sa Panginoon. Amen ba? So yan ang pagkakaiba ng magkapatid. Ang sabi ng Diyos kay Cain, pagkatapos makita ni Cain na hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang hain, nanulis ang nguso. Nagsalubong ang mata ni Cain. Ang sabi ng Diyos kay Cain, why is your face cast down? Bakit ka nakasimangot? Bakit ka nakanguso ngayon kay Brother Mike? Sa halip nakangiti ka, nakanguso ka. Ang sagot mo, kasi tinamaan ako. Tinamaan ka. Bakit ka tinamaan? Sapagkat ayaw mong marinig yung ayaw mong marinig. Amen ba? Ang may pananalig sa Diyos, tinatanggap ang salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. At dahil doon, ituturing kang taong matuwid. Yung ayaw mong marinig. Amen ba? Ang may pananalig sa Diyos, tinatanggap ang salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. At dahil doon, ituturing kang taong matuwid. By faith, Abel was considered a righteous man. At ito pa, though he was dead,
Kahit pinatay na ng kapatid si Abel, nagsasalita pa dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Natatandaan nyo, pagkatapos na hindi tanggapin ng Panginoong kanyang handog, si Cain ay nag-isip ng patayin ang kanyang kapatid. Bakit dumating sa isipan niya yon? Ano ang nag-udyok kay Cain na patayin ang kanyang kapatid? Ha? Inggit. Inggit. Kaya bato ba sa talangay at sa langit ang tatamaan ng salitang ito, ngumiti na lang. Ang isang katangian ng anak ng dyablo, inggitero. Papatay at papatay dahil sa inggit. Amen ba? Maraming naiinggit sa ating gawain. Bakit? Lahat na galing dito umuuwing masaya. Umuuwing magaling. Umuuwing mayaman. Now, so yung ibig sabihin ng F, letter F sa faith. A man of faith is highly favored by God. And not only that, this favor does not only comes from God. He is also favored by men. Siya rin ay kinalulugdan ng mga tao. Bakit? Sapagkat hindi ka malulugod sa isang taong di mo mang kilala, nakangiti sa'yo. Binabati ka ng good morning. Sabihin niya nga, good morning. Ulitin nyo. Ngayon ang sagot nga sa atin ngayon, wala na yung good morning na lang. Sasagutin ka, morning. Pero ang totoo, dapat sabihin mo, good morning. Pagkagising sa umaga, ang unang bibigkasin nyo, good morning, Lord. Magandang umaga po, Panginoon. Salamat sa umagang ito, ginising mo pa ako. Sapagkat bawat gising natin sa umaga, isang bagong buhay. Isang magandang gawa ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat marami nang natutulog, kumain ng lechon nung gabi, hindi na nagising. Amen ba? Oh, what is the next letter? A. What does A represents? Anong ibig sabihin ng A? Ability. A man of faith has ability to turn his troubles into miracles. Ang may pananalig sa Diyos, nagagawa niyang ang masamang pangyayari sa kanyang buhay ay makabuti sa kanya. Nasa kamay nyo. Alam nyo kung bakit? Sabi sa Roma 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. Alam natin
ang Diyos ay nagmamahal sa kanya sa kanilang ikabubuti. So, a man of faith, when things go wrong, does not panic. He is not afraid of what is going to happen. On the other hand, he has the ability to turn his troubles into miracles. Taas ang kamay nyo. Whatever trouble you are going through, don't be afraid. Expect a miracle to happen to you. Ang himalang gagawin ng Diyos na kasama ka. Amen ba? Hebrews 11 verses 30 to 35. By faith, the walls of Jericho